Ang nakikita ninyo ay isang pananaw lamang na isinalarawan para makatotohanan. Ang mapa ng Pilipinas ang nag-iisang mapa sa mundong ito na kahugis ng tao o isang matandang babaeng alien na hinahawakan ng kamay ng nasa pinakamataas na posisyon sa bansang ito. Ito ang kamay na gahaman sa haba ng kanyang kuko. Ganun kalawak ang kanyang impluensya sa panahon ng kanyang pamamahala. At kung bakit nakagapos ng kadena ang dalawang paa ng mapa. Kahanga-hanga ang ginawa ni God sa mapa ng Pilipinas. Ang ulo niya ay ang lugar ng Luzon. Ang kanyang mata ay eksaktong Manila, ang kapital ng Pilipinas. Ang kanyang ilong, ang lugar ng Balayan, Batangas. Ang bibig ay lugar ng Batangas City. Ito ang kanyang baba. Ang lugar na ito, ang Quezon Province. Ang kanyang neck, leeg. Ito ang Kabikulan. Ito ang Panay Province. Ito ang kanyang breast. Nandito rin ang Boracay, Philippines. Ang kanyang walking stick o baston ay ang Palawan. Nandito rin ang Seven Wonder of the World, underground river. Ang Zamboanga City. Ang kanyang paa. Ang kabilang paa ay ang lugar ng Davao del Sur. Ang kadinang ito, ang resulta ng korupsyon. Mistulang nakagapos ang Pilipinas sa kahirapan. Larawan ng isang bansang hindi makahulagpos sa gapos ng kahirapan. Kagagawan ng iilang tiwali sa lipunan na makasarili. Pansariling kapakanan lamang ang ginagawa at harap-harapang panluluko sa mga maralitang Pilipino. Pandaraya at pangungurakot sa kaban ng bayan. Mga tiwaling kapag kinakasuhan na, kung hindi man biglang magkakasakit, ay sa wheelchair kumakapit. Lumalarawan ang kadinang ito sa napakaraming Pilipinong naghihirap ngayon. Ginigising ng kadinang ito kung sino ang gagawa ng pagbabago. Sumasalamin din ang kadinang ito sa napakaraming problemang nakapasan sa balikat ng bansang Pilipinas. Nagaganap na naman ang maruming politika, krimen, mga pagpatay, maramihang pagpatay sa mga tao, kawalang katarungan, krisis ekonomiya, matinding kahirapan, gutom,
humihinang kalidad ng Pilipinas at ang magulong lipunan ng bansang ito na kahit sino ang iniluklok sa pinakamataas na posisyon, palagi na lamang tinutuligsa buhat pa noon. Mga pambabatikos na animoy silang magaling. Mga patot sa dahang walang katapusan. Mga raling paulit-ulit lamang. Mga dibatihan ng mga kagalang-galang na nauwi sa personal na bangayan. Kung sino ang matapang magsalita, siya ang magaling, babae man o lalaki. Hindi malaman ng mga maralitang Pilipino kung sinong paniniwalaan. Alam niyo ba ang daing ng bansang ito? God save my country. Nakagapos sa kahirapan ang Pilipinas. Ang pananaw na ito ay sarili kong opinyon, obserbasyon at paniniwala. Hindi po sinasaklawan ang pananaw ng ibang tao. Matatawag bang kabastusan ang pananaw ng isang maralitang katulad ko na nangangarap lamang ng kapayapaan? Tulad ng bag ko ito po ay sarili kong bag na ginawa ko. Isa sa mga nadiskubre ko, karagdagan pong mga discovery ko, makikita nyo sa YouTube. I-type nyo lang ang amazing. Makikita nyo doon yung mga evil na sumasama sa mga typhoon at mga prehistoric animals na milyon-milyon ang dami sa Pilipinas. Salamat po.